tuloy na ba talaga ang flood control investigation? Kasi maraming galit na galit sa flood control. Sabi, 1 trillion ba ang nabuhos dyan sa walang nangyaring flood control? Sa tingin niyo, tutuloy talaga yan? Yes, inaasahan ko na yan talaga ay tututukan. Pagkat hindi matapos-tapos yung topic na yan at hanggang ngayon, wala pa rin mga mastermind na nahuhuli. Hindi naman tama siguro yon. Kaya kinakailangan talagang pursihin natin kung sino man abutan yan. Kung kamag-anak ko, pinsan buo ko, kapatid ko, pamangkin ko, sorry na lang, wala tayong magawa. Talagang sundan yung ebidensya. Sana mapatawag na sina Sergeant Gutesa, yung 18 Marines, si Tri-Give, sina Martin Romualdez. Kailangan tawagan na makapagsalita sila para sa kanila rin yun, para maipagtanggol nila yung sarili nila kung sakasakali. Kaya eto nga, yun ang gusto namin talagang mangyari. Pero ang problema kasi, first time yata ito, nagarapalan ang pakikialam ng ehekutibo sa legislative. Kung babalikan natin yung aral natin sa social studies, maliliit pa tayo, elementary pa lang tayo, 3 separate, distinct, and independent branches of government that remain co-equal. Yun ang turo sa atin eh. Ano nangyari dito? Pinapakialaman kung sino-sino, pati yung justice, pinapakialaman rin at sinisita pag hindi gusto yung hatol. Nagiging lapu-lapu na ito eh. Hindi pwede yung ganyan. Kailangan respetuhin natin yung saligang batas kung hindi kandidato ng ehekutibo ang nanalo bilang Senate President, ditiisin natin, makisama tayo, ganyan talaga. Ganyan talaga. At wag naman pakialaman yung ating justice na inuyurakan na sa pagkilala ng ICC. Yan ang problema. Para namang sinabi na failed state, inamin na natin, hindi natin kaya mamuno sa sariling bansa. Ano ba naman yun? Meron pa naman mga korte sa Pilipinas, kompleto pa naman ang mga abogadong magagaling at maayos naman ang pagsunod sa batas kung bibigyan lang ng pagkakataon.